Alam ko ang solusyon doon eh. Napakasimple, ang dali. Nope. I'll give you a Forbidden. practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Common sense solution. First class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere. So, good day, another vlog na naman tayo mga kaibigan, mga kabong. Ano? So, for today's video, ikukumpara natin kung paano magresolba ng problema si Senator Rapi Tulfo at si Congressman Bonifacio Busita. So, tingnan natin yung demeanor, yung asta, yung presence, yung authority, yung dalawang mambabatas natin tungkol dun sa problema sa LTO. At bago ka manood meron akong konting pa-survey sa'yo. Gamitin natin yung ating imagination, no? Imagine na lang natin na 2028 na ngayon, presidential election. Ang tanong, iboboto mo si Rapi Tulfo? Comment down below kung iboboto mo. At comment down below din kung hindi. Bakit na rin? Comment mo na rin. Okay? Now, punta tayo sa LTO. Ito, marami-rami tayong katanungan sa LTO. Andito si Sen Mark, back up ko to. Okay. Now, LTO. First things first. Maganda yung nilabas yung memo, random, circular, tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. So sa pinalabas niyo yung memorandum, ni-require niyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days. Was it 5 days? And failure to do so may fine at 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Ano yun? Sir, Attorney Greg po, Executive Director ng Land Transportation Office. Sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. So therefore, yung mga nakapagbenta ng masasakyan previously, like me and even probably Senator Mark Villar, nakapagbenta ka siguro kayo ng sasakyan in the past. And na-report niyo ba yun sa LTO na kayo'y nagbenta ng sasakyan? Matagal na yun. Matagal na yun. So siguro ako concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung provision. Magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. We'll take that into consideration po, Mr. Chair. Ito yung administrative order. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noon pa lang naisip niyo na yan. Nasabihan niyo kami, then hindi na ako magmumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyadong kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order
AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon, Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto kong maging patakaran from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, we'll study po that policy and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes po, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman no, lahat dito, Senator Mark, marami na kasi ako na-enkwentro sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon and then nakuha yung plate number, pupunta ng mga pulis yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin nung tao dun sa bahay na yon, wala dito, that wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan. 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open deed of sale lamang. So, nagkakaproblema kapag merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso, nahirapan yung ating mga otoridad na i-trace. So, yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng lisensya, ng registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po with IDs. Okay? Alright. Yung distributions ng mga plaka po, LTO. Yung concerns ng marami, yung delayed distributions ng mga plaka. Kumusta naman po? Updated na po ba tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plate numbers? Opo, Mr. Chair, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Mhm. Marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. At pag hinanap po namin ng pag tinignan po namin ng aming records, makikita po na ibigay na po ito sa dealer months ago. So, in that case, Mr. Chair, sinushokos po namin yung dealer at pinag-explain po namin bakit po hindi na-distribute yung mga plaka sa mga tao po. Ito po isang concerned citizen, si Marky Pablo. Sabi niya, 2020 ko po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin pong plaka. 4 years na po. Magpa 5 years na. Mr. Chair, yung pong 2023 pababa, 2022, 21, dyan po yung mga backlog po ng aming motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. Okay. So, in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, bulk of our production is to address the backlog. Okay. Tapos, while we are addressing the current demand, I need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 motorcycles na nabenta po ng 2020 ay meron na pong Sir, plaka. gawa niyo ng paraan by all means at all cost na yung mga 2020 para nabili ng mga motorsiklo, gusto ko po na by the end of this year, may bigay na po yung mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paghuhuli ng mga MMDA traffic enforcer or other
traffic enforcement group. Ulihin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kawawa sila. Hindi nila kasalanan yun dahil nabayaran nila yung motor, naibigyan na lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet ang LTO ang may kasalanan at sila ngay nagsasuffer. So sir, may pangako niyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021 na mga nakabili ng motorsiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Yes, Mr. Chair, actually po ang commitment po namin, ang commitment po sa Presidente is to finish all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa. we will consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. So June 20. Kasi alam niyo po, Attorney Greg, kung napapansin mo yung pila-pila ng mga motor, kahit sa mga syudad, sa mga probinsya, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer kung may sa mga police na hinahanapan ng rehistro yung mga motorcycle dahil wala silang plaka o yung nakalagay doon sa motorcycle nila, yung karton lang. Diba? So para naabala na nga sila at pagkatapos hingin pa ng pera. At yun ay dahil kasalanan ng LTO. Dapat kung merong mga dapat kikilan yung mga traffic enforcer na salbahe, dapat mangikil sila sa LTO, wag doon sa mga inosenteng motorista. Diba, sir? So tama yung sinabi niyo po, commitment niyo kay Presidente by June 2025. Opo, but we're doing everything po para po matapos po within this year. In fact po, meron pong nagbibid na po ng instead of procuring blank plates po, we are procuring finished plate para while yung amin pong planta gumagawa ng plaka, nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finished plate na rin po. Okay, sige. Yung pong mga plastic driver's license cards, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun. Ang binibigay sa kanila, papel lang. Mr. Chair, we have sufficient driver's license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang papers license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those personnel na meron na person po na meron paper license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. We have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay. So napansin nyo, no, yung mga mungkahi o suggestion ni Senator Rapi Tulfo more on hearsay. Yung complaint sa kanya doon sa Rapi Tulfo in action. Yan din yung question kasi ng iba, no, yung mga maalam sa batas, no, yung tinatawag na moonlighting. Pero ang katwiran dyan ni Rapi Tulfo, kasi constituents niya yung mga subscribers niya na pupunta doon sa kanya, kaya siniservisyohan niya. Ang tanong kasi dyan, kumikita siya doon sa programa niya, di ba? Medyo gray area yan, no? Pero yung basis niya, yung mga complaint sa kanya, which is, no, 1, 2, 3, sabihin na natin 10. Pero bilang senador, no, national scope na kasi pinag-uusapan natin dito. Hindi naka-base sa isang reklamo lamang. Lilinawin ko. Yes, sir. Una, hindi natin dapat kalimutan, public servants tayo. Public service. Ang LTO kaya nandito, public service to regulate vehicles and issue licenses. No. Now, ako po ang nagmamaneho. Nahuli ako ng tao mo. So with that, ang presumption mo, akin yon. Okay. May violations. Sinettle ko. Now, nung masettle ko, if gusto nyo i-prove na ako may-ari, parang may mali ang sistema ninyo. Why? Wala kayong makikita sa record. Yan ba'y alarmado dahil may other violations? Yan ba'y stolen? Yan ba'y involved sa crimes? Wala kayong makita very clear Parang may mali parang ginigipit ninyo yung katulad ko kung ako yon. Now, kung director, kung meron kayong written policy, siyempre, ikaw as one of the official ng LTO,
Rerespetuhin kita. Pero kung wala kayong may pakitang written policy, kaibigan kita, pero hindi kita pipilitin. Pero pag hindi mo ni-release, bukas na bukas, bibigyan ko ito ng abogado. Magpapile kami ng case sa ombudsman. Wala kaming ibang pwedeng gawin. There are 3 violations, sir, except yung other special laws. So, licensing violations and registration violation. So, yung case na sinabi po ninyo, driving with an unregistered vehicle, sa kanya, masisettle niya, okay na yung license niya. Pagdating sa unregistered vehicle, kung nakapangalan sa kanya, walang issue, sir, release. Katulad yung sinabi na, nakuha nila sa Nestle. Ipakita lang nila yung ano ng Nestle na kinuha na ito po yung Hindi, akong bala. Naibenta sa kanila yung sasakyan. Pasensya. Hindi ko i-advise yun. Kasi, alam ko may background ka sa law. In this case, kayo yung may pagdududa eh. Kung kayo may pagdududa, i-prove ninyo na tama ang pagdududa ninyo na may problema. But, kung wala kayong ma-prove na may problema, mali kayo. Ay, what about? Biglang sabi ng Nestle representative, Director Almora, walang problema. Ito po. So, with that, dahil dun sa inyong pagdududa, naperwisyo na sila. Ang anak niya, 5 times nang nagpabalik-balik. So, alam mo, Director, isa yan sa advocacy ko eh. Ayaw kong napiperwisyo yung katulad nila eh. Nabanggit mo, partner, yung transfer of ownership. Mainit na issue yan eh. Yeah. Di ba may existing... Di ba may lumibas na memo? May memo po kami based dun sa anti-carnapping. Which, No. dun sa anti-carnapping, although motorcycle yung sinabi niya, inano natin na yun pa rin kahit sa MB, it has to be, the ownership must be transferred and the transfer of ownership must be reported to LTO within a specified period of time. Respetuhin kita dyan. Yes, sir. Pero alam mo ba yung pumutok na issue yan? Nag-message ako kay Executive Director. Meeting with you and ASEC. Twice. Unfortunately, busy si ASEC. So, to cut the story short, hindi nag-materialize yung request ko na meeting. Ay nabanggit mo din lang itong transfer of ownership. At tayo naman, magkaibigan, sabihin mo kung mali ako. May problema sa transfer of ownership. Maraming sasakyan, Director. 5 times, 7 times nang nabenta. Hindi pa nasalin. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, hindi ko naman biniblame yung anybody from the LTO. Pag sinuri nating mabuti, Director, yung problema, ang ugat ng problema, LTO. Why? 1. Alam ko, hindi mo itatanggi yan. Maaring wala ka pa sa LTO noon, pero maraming dekada ang nakalipas. Kahit walang alam, basta may pera, nagkakalisensya. Huwag mo nang aminin, huwag mo nang itanggi, kasi syempre, LTO ka. Pero alam ng taong bayan yan. So with that, na may nagkakalisensya na walang alam, hindi dumaan sa seminar, hindi sila na-inform na pag bumili ka ng sasakyan, o nagbenta ka ng sasakyan, itong mga requirements. So, talo na doon yung mga motorista. Now, nandyan na yung problema. Huwag na tayong magsisihan. Alam mo, Director, lumaki ang problema dyan kasi hindi na-address ng LTO. Isa-isahin ko sa'yo. Isa sa mga nagiging experience po ng mga car owners, pag pumunta sa LTO, sir, tatransfer ako ng ownership. Makikita ng tao mo, Mr. Busita, expired itong attached photocopy ng ID ng vendor. Hindi tatanggapin. Sabi nung nagtatransfer ng ownership, sir, hindi ko na alam kung saan ko makikita yung vendor na yan. Walang maibigay na advice ang LTO. Ano ang gagawin ko? Isa pa lang yan. Number 2,
Sir, yung signature ng vendor, parang iba dito sa ID. Bakit po nangyayari yan? Hindi naman lahat ng may sasakyan, professional at nag-aral. Pwedeng ang perma mo ngayon, ganito, baka next month, di mo na ma-recall, Director. So, kung basta pumirma ka na lang. Then, i-require ng LTO, Sir, isama mo dito yung vendor. Sir, hindi ko na mahanap yan. Dati kong katrabaho, umuwi na ng Mindanao. Ano pa? Confirmation ng registration. Hindi ko alam, Director, kung alam mo. Pag nag-asikaso ko ng transfer of ownership at ang mother file ay nasa Davao, nandito ako sa Quezon City, sasabihin po ng tao mo, Sir, for confirmation pa ito. Hindi nakukuha ng 1 week, 1 month, 2 months. So, hindi naman ako babalik-balik, Director, para sa confirmation. So, sa punto na yun, Director, with all due respect, kasi hindi mo naman area of concern to, problema ng LTO yun. Mabagal sa confirmation. Ano pa? Lumabas yung confirmation after 1 month. Balik ako sa LTO, Sir, okay na po, may confirmation na po. Sabi ng staff mo, o ito. Sir, expired ang HPG clearance mo. Director, sa maliit na manggagawa, yung 300 pesos HPG clearance o kung magkano amount, hindi ganun kadali. Eksakto eh. Sabi nga, yung mga ordinaryong motorista, parang coke eh. Kung hindi eksakto, zero. Banggitin ko lang, nabanggit mo din lang yung transfer of ownership eh. Assume ng balance. Hindi naman nag-lecture ang LTO na pag kayo ay bibili ng sasakyan na hulugan, nag-assume kayo ng balance, hindi nyo marireceive yung original ORCR. Tama po ba? Nasa financial company o financing company. Eksakto. Di halimbawa, Director, in-assume ko yung sasakyan mo. In good faith, nagtutuloy ako ng bayad. Kasi ang arrangement natin, gano'n eh. Natapos ko na yung bayaran. Hindi pa napaialam sa financing company. Yes. Tapos, Director, natapos ko na yung bayad. Ay, ordinaryo akong manggagawa, dati kitang katrabaho, hindi na kita malocate. Wala ngayon akong authority na ma-pull out yung original ORCR. So, matatransfer ko ba ang ownership? Wala, hindi. Hindi ko matatransfer. Saka hindi ka ang owner. Yes. Nagbayad ka, pero in the name of yung tao. So, yes. siya pa rin yung... So, based on document, yung binilhan ko pa rin, yung nag-assume pa rin, yung first owner. So, may problema ako. Hindi na advice ng LTO sa akin yun, through seminar. Ano pa, Director? Yung binilhan ko, namatay na. Tapos, may lacking document. Ibig sabihin, hindi ko na pwedeng i-produce yung may-ari. Ano pa, Director? Hindi ako na-advise ng LTO. Mag-ingat kayo pag bumili ka ng sasakyan. Bakit po? May nabibili. Nakaw. Patong-patong yung problema. Yeah. Nakaw. Meron pa, Director, na talon sa financing. Hulugan pala yung binili ko sa'yo. Hindi ko alam. Nagbayad ako sa'yo. Akala ko, basta may ORCR, nakapangalan sa'yo, okay na yun. Yung pala naman, Director, kaya mo binenta sa akin, hindi ka na nakakahulog. Kaya nag-duplicate pa siya ng CR. So may CR pang may binili. So hindi ko matatransfer. Ano pa yon? Hindi ko alam, Director, yung palang nabili ko sa iyo halimbawa, may multa sa LTO na 12,000 pesos. So wala akong pambayad. Paano ko asikasuhin yun? 12,000, ang hanap buhay ko, minimum wage. Ano pa? Yung binili ko pala sa iyo, Director, halimbawa, nasa sasakyan, nag-change color ka, hindi ko naman alam. Hindi ganun kadali, mabigat para sa akin. May kailangan pang certification. Hindi ko alam. Yung palang kotse binili ko sa'yo, kumatok ng makina, nag-change engine ka. Wala yung documents. Hindi ko may tatransfer. Tama po ba? Tapos,
Patong-patong yung deed of sale na nabili ko, Director. Ang kulang pang documents, yung sa first owner. Matatransfer ko, hindi? Hindi ko matatransfer. Ano pang nangyayaring problema? Punta ako sa LTO District Office, lakarin ko ang transfer. Sir, hindi pwede itong insurance. Kasi sa ibang office ako kumuha ng insurance. Ang gusto ng district officer na iba, kung ano yung insurance dyan sa tabi, doon dapat. Ay ordinaryo akong motorista, car owner, hindi ko may pilit. Sir, hindi nyo ako pwedeng i-require kasi may insurance ako eh. So, now, hindi ganun kadali na ma-resolve ko yung problema. Ano pa, Director? Tatransfer ko yung ownership. Sinalo ko yung sasakyan sa kanya. Pagdating sa PMBIC, Mr. Busita, hindi pa uploaded ang plate number mo. Naku. Hindi madali para sa akin yon. Now, ang gusto ko sanang imungkahi sa LTO, kung akong nasa LTO, una, tatanggapin ko, malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapa-shoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa transfer of ownership. So, kung ako nasa LTO, mumungkahi ko, all regional directors, district officers, provide dedicated lane para sa transfer of ownership. Ang ilalagay sana ninyo sa transfer of ownership, yung marunong. Kailangan yon. Tapos sasabihin ng LTO, sa lahat ng mga car owners na mayroon pa hindi na transfer ng ownership, bibigyan namin kayo ng 1 taon. Asikasuhin na ninyo. Dapat marunong. Ang tanong, Director, pag ako maglalakan ng transfer ng ownership, pag evaluate mo, expired ang ID nung first owner, 5 kaming buyers, 5 yung deed of sale ko. Tanong, anong i-advise mo sa akin para ma-resolve? Ang ano naman natin doon, at the time ng execution, kung hindi natin inano yung nung next na transfer yung halimbawa sa ating dalawa, valid yung license, ay yung ID ko, at the time, di ba, maano naman yun, ma-notarize. So, halimbawa lang, effect yung ano sana, sir, Hindi, ganito, hindi dapat ganito, Director. Ito first owner. Yeah. Benenta dito. Ako ito ngayon. Inaasikaso ko. Yung deed of sale nito, hindi notarized. Yung ID nitong first owner, hindi valid. Okay? Pagpunta ko sa'yo, anong ma-advise mo sa akin? Ay, in good faith, gusto kong sumunod. So, may problema. Dapat pag-usapan ng LTO yon. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, inas yung balance ko. In good faith, gusto kong i-transfer. Anong i-advise ng LTO? So, yung mga tanong na yun, Director, dapat LTO ang sasagot. Hindi pwedeng sabihin sa car owners na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kaya kung ako po ang tatanungin, with all due respect, hindi pwedeng magpataw ng multa ang LTO agad-agad. Dahil kung ating titingnang mabuti, malaki ang pagkukulang ng LTO. And with due respect sa iyo at kay Asek Mendoza, kailan lang naman kayo, way back, mga ilang dekada nang nakalipas Kumbaga, ang pinag-uusapan natin, yung problema pangkalahatan. Na yung mga problemang minana na hindi naman pwedeng sabihin natin kasalanan nyo yan 20 years, 30 years ago na yung problema na yan. Ngayon lang nabuksan. Kaya the best talaga dyan, Director, with respect sa LTO, isaayos muna yung registration. Na hindi masacrifice ang taong bayan, yung mga car owners. Kumbaga, win-win solution. Wala nang sisihan. Upuan, ayusin. So, lahat naman ng problema, may solution. Kasi administrative, naman yan issue. Yes. Persistent issue yan. Diba? Yung mga change of ownership. Oo. Ay, tama naman na pag binili mo yung sasakyan ko, dapat transfer mo. Ang problema lang, Director,
Matagal ng problema yan. Tapos biglang magpapataw ng multa ang LTO. At alam mo, yan ay hinugot ng LTO sa Republic Act 11235 eh. 235. Yung doble plaka, no? Tama po. Kaya lang nakita ng LTO, teka, hindi pala nga pwede yan, malaking problema. Kaya sinuspend ninyo ang memo. Pero syempre, hindi nyo pwedeng sabing totally suspended yan. Ang memo ninyo, kung hindi ako nagkakamali, may directive kayo sa lahat ng regional directors and chief of offices, district officers, to submit recommendation para ma-resolve to. Siguro, kung opinion ko lang, unsolicited advice, magbigay ang lahat ng LTO offices ng dedicated lane para sa transfer ng ownership. Kumbaga sa gera, ceasefire muna. Pero, dapat ma-address yung mga problema katulad nung hindi na malocate yung may-ari. Alam ko ang solusyon doon eh. Napakasimple, ang dali. Ayaw ko lang na parang pinangungunahan ko ang LTO. Lahat makakover ng isang solusyon lang yan. Hintayin ko lang, titingnan ko kung anong plano nyo. Marami na akong na-meet na car owners, even riders, gustong mag-asikaso. Pero may problema, even LTO, hindi ma-address kung anong gagawin. Pero napapag-usapan lang yan, hindi naman ibig sabihin, naninisi tayo eh. No, pare-pareho naman tayong Pilipino. At saka, sino ba naman isisisihin natin? Wala naman. Diba? Yung iba dyan, patay na eh. Alam nga, sisihin pa natin. Sabi mo, kung namana-mana natin. At least ma-resolve ngayon. Magiging smooth ang trabaho ng LTO. Magiging masaya ang car owners. Tapos riders. Yes, riders. Tapos maganda ang flow, yes. Maganda ang system, lahat happy, no? Going back, yung issue nito, anong plano natin? Yun na lang sir. Anyway, may ano naman siya sa list. Ayaw ko. Pag hindi sinabi ng batas at walang palisiya, sorry. Hindi pwede. I-apply ko yung memo na just suspended, sir. Ano? Yung must be transferred within. Hindi pwedeng i-apply mo sa kanila, sa iba hindi. Hindi yun nga, sir. Kaya hindi pwede yun. I-release mo na lang kasi wala kang makita sa system na may sabit. Sana kung may nakita kayo, Colonel, pasensya, alarmado eh. Colonel, pasensya, reported stolen eh. Ang linis ng record eh. Ngayon, sabi mo, i-apply sa kanya yung 11235. Hindi ako papayag. Hindi yung 235. Director, hindi kita inaabuso tungkol dyan. Ang gusto ko lang, may basis tayo. Legally. Director, walang... Sige. Release order to transact the transfer of ownership. So, legally, ipaparelease ni Director yung plaka at saka ang lisensya. Pero, bantayan natin yung ilalabas nilang memorandum patungkol dito sa transfer of ownership. Ready po kami ron. Dapat naman. Na-renew na nga, Opo, sir. So, settled na. Yung namin lang, yung the current owner is directed to partial transfer of ownership. Magsasubmit sila. Then, okay. Ano lang naman for Hindi, tsaka tama naman ilagay mo dyan eh. Di ba? Hindi mo naman pwedeng i-release mo ng walang condition or instruction, di ba? Mate-technical tayo dyan eh. But then, hintayin pa rin namin yung memo kung anong magiging guidelines ng LTO. No. Susunod naman kami. Marunong naman tayo sumunod. Thank you, Ron. Salamat po sa oras. Balik lang ako sa... Inabala kita, sabi mo sa staff. Pasensya na. No problem. Masalamat tayo. Sige po. Maraming salamat.
Then napansin ko din yung kay Congressman Busita naman, napaka-precise, no? Detalyado yung kanyang solusyon. And then alam natin, no? Ramdam natin sa panonood natin na alam niya yung sinasabi niya. Kaya yung solusyon dito alam mo na yun, assertive, ika nga, no? May plano, may step by step yung kanyang solusyon. Not unlike kay Rapi Tulfo na kapag sumablay yung kanyang panukala, no, biglang magbi-blame ka ng tao. Si Colonel Busita, iba yung niya, parang may admission na may pagkukulang talaga sa LTO. And yet, diba, biglang public service, dapat tayo mga public ang priority, no, parang di tayo maabala, no. Naalala ko din dati nung ako nag-handle pa ng branch, no, pag may ma-complain, araw-araw din may complain hanggat maaari talaga mabilis, tapos wag nang pambalikin yung customer kasi mahalaga yung araw niyan, no. Naglaan ng araw yan, magkano ang daily rate niyan, no, mahalaga kasi may katumbas na halaga yung oras. Kaya nga gusto ni Colonel Busita mabilis yung proseso, which is dapat gawin talaga ng LTO, no. Hopefully talaga ma-solve talaga tong problema dito sa sa Republic Act 11235. Sana magawan ng maayos na win-win solution, ika nga, which is yung solution nga ni Colonel Busita. At yun na nga, kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.